Kapag may emotional or psychological issues po ang isang tao, pwede rin po siyang dumanas ng erectile dysfunction. Dahil kapag may mga mental health issue po tayo, isa pong pwedeng maapektuhan dyan ay ang ating sexual function. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Geraldine. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang kaingin ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Geraldine. Maraming salamat po. And for today's videos, another concern video po, ang sabi niya is, Miss, ang 61 years old ba? Hindi na ba yan tumitigas? Lalaki siya. The short answer is no. Hindi po totoong hindi nagkakaroon ng pagtigas or erection ng isang 61 years old. In fact, marami pong kalalakihan na nasa senior age na nila pero aktibo pa rin sila sa pakikipagtalik. Marami pong senior natin na mga kalalakihan na malilibog pa rin. But there are some reasons po kung bakit doon sa ibang senior na mga kalalakihan ay nahihirapan ng magkaroon ng ereksyon. Nahihirapan na silang ma-arouse during pakikipagtalik compare doon sa mga batang mga kalalakihan. Let's face it po. It's common doon sa mga older men na minsan may nahihirapan na talagang magkaroon ng erection. At nagde-develop na talaga doon sa tinatawag nilang ED or erectile dysfunction. But alam niyo po ba na ang pagde-develop ng erectile dysfunction o mahina na yung pagtigas at minsan hindi na rin nakakatagal ang erection, hindi lamang po mga senior na kalalakihan ang nakakaranas niyan. Pagkos marami rin pong early 40s, 50s ang dumaranas na neto. Minsan meron pang late 30s o mas maaga pa. Bakit? Nakadepende po kasi yan sa ating lifestyle. So kahit na ikaw ay nasa 60s na, kung ang lifestyle mo na pinili ay maayos at healthy, talagang makakaisa ka pa. Hindi man araw-araw, pero madalas ikumpara dun sa mahina na talaga. Sabi nga nila, age is just a number. Kaya, very important po na ayusin natin ang ating lifestyle para ma-reverse yung symptoms and start getting hard. Naiintindihan ko po na napakahirap ng pinagdadaanan kapag merong kang ganito. Can you imagine losing your erection habang nakikipagtalik ka? Kaya, habang maaga pa, ito'y nagbabadya pa lang or wala ka pa nito, ayusin na po ang ating lifestyle. Iwasan ng bisyo, iwasan ng mga matatabang pagkain, iwasan ng mga maalat at matatamas na pagkain, at ugaliing mag-ehersisyo kahit na po 20 to 30 minutes daily. Simpleng paglalakad, simpleng pagtalon-talon or stretching every day, makakabuti po yan. Sabi nga nila, galaw-galaw para wag pumanaw. Now, saan ba nakukuha kung bakit nagde-develop tayo ng ED? Number 1 na dyan, ang medical condition or health conditions. For example, meron kang hypertension or high blood pressure. Connected po yan sa ED. Marami na pong studies na naganap na ito po ay nagpapatunay na main cause o isa sa cause ng pagkakaroon ng ED. Meron pong review na naganap dati na 30% karamihan ng mga nagiging pasyente nila na merong erectile dysfunction ay meron pong hypertension or high blood pressure. Isama na rin po natin ang diabetes. Yan po ay associated din sa pagkakaroon ng erectile dysfunction. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Multiple review na po or napag-aralan na po ng mga eksperto natin na 3 times ang lamang ng may mga pasyenteng may diabetes na magkaroon ng erectile dysfunction compare doon sa wala. Kasi pag diabetic ang isang lalaki, pwede pong magkaroon ng damage ang mga
tissue niya. Pwede pong mag-cause ng nerve damage and vascular issues. Kasama na rin po dyan ang CKD o yung chronic kidney disease, multiple sclerosis o yung pagkaklog ng mga arteries. Ang genital po, para talagang umaksyon ng mabuti at tumigas ng mabuti, kinakailangan na tuloy-tuloy ang daloy ng blood. So, paano po kung barado ang mga arteries? Paano po makakadaloy ng maayos ang blood natin papunta dyan sa ating genitals? So, kailangan po talagang magtuloy-tuloy ng maayos ang daloy ng dugo dyan sa genitals ng mga kalalakihan para tumayo. Possible na makaapekto rin ang pangalawa, medications. Ang pag-inom po ng mga medications tulad ng mga antidepressants or yung mga beta blocker, kapag may mini-maintain ka ng gamot sa iyong high blood pressure, meron kang hypertensive drugs na kailangan i-take, yan po yung mga beta blockers. Isa rin po yan sa associated na pwedeng makaapekto sa iyong ereksyon. Yung mga antidepressant pills naman, kasama din po. Associated din yan na possible na pwedeng makapagpahina ng iyong ereksyon. At ang panghuli ay ang psychological. Ang ED po ay hindi lamang yan sa physical, also sa mental. Kapag may emotional or psychological issues po ang isang tao, pwede rin po siyang dumanas ng erectile dysfunction. Dahil kapag may mga mental health issue po tayo, isa pong pwedeng maapektuhan dyan ay ang ating sexual function. Kaya very important na manavigate mo yung sarili mo to your old self. Kasama po dyan ang depression, anxiety, low self-esteem, and stress. Pwedeng madanas mo ito sa kasalukuyang trabaho mo, sa pamilya mo, or doon sa relasyon mo. So ang bottom line, wala naman po talagang pinipiling edad kung magde-develop ka nito. Pwedeng mas bata doon sa 60s, 50s, or even 40s. Kasi nakadepende po iyan sa iyong lifestyle na pinili, sa iyong medical condition, sa iyong psychological, and sa medications. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!